Hello mga kaibigan ko, at ako'y pupunta nga ng dagat, at habang on the way nga ako sa dagat ay mayroon nagbinta sa akin itong saging na ito. And yes, binili ko itong saging na ito, pero ipinamigay ko rin dun sa mga tao na mga nakapalibot doon. At ito nga, nakarating na ako dito sa dagat at aliw na aliw nga akong tinitingnan itong mga bangka na ito. Yes, at alam niyo ba, ang mga bangka na to ay passenger. Yes, passenger boat, no? So, itong mga bangka na to ay sinasakyan yan, pinupuno nila ng pasahero para makatawid doon sa tawid dagat na yun. Ayan. So, ngayon, dahil hibas, walang tubig, so silang lahat ay naka-stranded. Yes, ayan. At ako naman ito, tuwan-tuwa ako na tinitingnan niyang mga yan. Pati na nga ang mga ulap. Tingnan nyo nga, oh, diba? Nakakaaliw talaga ang panoorin. At ang mga ulap nga, tingnan nyo, napaka-invigorating talaga namang blue na blue. At tingnan nyo naman, talagang yung every spot nyo, no, sa mga ulap, mayroong kanya-kanyang image na nadidevelop, diba? Titigan nyo mabuti yung mga ulap, talagang makikita nyo na mayroong kanya-kanyang message yung bawat ulap. Parang pag yung tinitigan mo, mayroong kang makikita na parang korting mukha, mayroong kang makikita through your imagination, pwede mo ring makita yung mga image ng iyong mga mahal sa buhay na sumakalawang buhay na. So kaya nga, pag yung nalulungkot ako, dito lang ang pasyalan ko. Dito lang sa playa na to. Pinapanood ko talaga yung mga bangka dito. And then, ayan, pag yung mayroon akong pagkakataon na mag-video, katulad ngayon, kukunti lang ang tao. Kaya kinuha ko na yung chance na makapag-video. Dahil pag maraming ang tao, tinititigan nila ako, nakakahiya. So, iniisip nila na vlogger siguro to. Hindi nila alam, totoo naman. So, ayan nga. O, nakita nyo, hibas, diba? O, sa tabi-tabi ay walang tubig. Ang tawag dyan ay hibas. Ano nga ba ang tawag sa inyo? At ito naman bangka na to, mali ito. So, ang passenger nito ay hanggang 5 lang. Ayan, 2 doon, 2 sa harap, 2 sa likod. Plus yung driver na nasa gitna. So, 5 lang talaga ang passenger na kaya niyan. So, ayan, tingnan mo. So, ito naman ay mas malaki, no? So, nakikita nyo ba? Napakaganda. So, ayan, alam nyo ba? Habang pinifilm ko to, ang daming mga lumalapit sa akin dito na nanghihingi-hingi ng tulong. Anyway, hindi na bago yun sa akin. Every time talaga na nagpupunta ako dito, laging may hingi ng tulong. Pero alam nyo ba, hindi ko magawang magalit sa kanila. So kaya dahil nga alam ko na ganon, so every time na nagpupunta ako dito, alam ko na yung mga mangyayari na kasunod, no? So kaya ako, nagpapasiguro na ako. May dala-dala na talaga ako dyan, at least mga 5 kilong bigas na hiwa-hiwalay, tigwa 1 kg. Ayan, at may dala-dala na nga rin ako ng mga sitsiriya dyan para may mga bata na namamalimos. Alam nyo kasi, hindi ako nagbibigay ng pera sa mga namamalimos kasi pwedeng ibili nila ng kung ano-ano na hindi naman nararapat. Kaya pag namamalimos sila at sinabi nilang bibili sila ng bigas, binibigyan ko lang sila ng bigas. Parang nung nakaraan, wala akong dala-dala nun na tigwa 1 kilo na bigas. So, binilhan ko na lang talaga siya, pero yung 5 kg na nasa small na sako. But this time, tigwa 1 kg na talaga yung dala ko para mas maraming mabigyan. And yes, hindi pa nga ako nakakarating sa dulo nitong dalampasigan na to. Naubos na talaga yung 5 kilong bigas na iyon. Dahil nung mayroon akong binigyan ng isa, sunod-sunod na, hindi na ako hiniwatan. At yung mga dala-dala ko nga ng mga sitsiriya, may dala din nga ako na 7 pieces na sardines can. Ayun. At naubos din kaagad yun kasi may nagsasabi kasi na
pang-ulam lang daw, kahit pang-ulam lang, ate, kahit pang-ulam lang. So, dahil may dala akong bigas, nagdala na rin ako ng dilata. O, 'di ba? Laging prepared si Tita Wina. Alam nyo bakit mapagbigay ako sa mga ganyan nang hihingi? Once sa buhay ko, dumaan po ako sa pagkakataon na walang-wala talaga ako. And yes, dahil nagbabayad ako noon sa tuition fee ko, nag-aaral pa ako. At the same time, nagbabayad din ako sa nag-aalaga dun sa aking panganay. Per day kasi ang bayad sa kanya. So, may mga pagkakataon na para lang may maipamasahe ako sa jeep pagpapasok ko sa school, hindi na ako kumakain. Para lang may maibili ako ng pagkain ng aking panganay. At para may maipambayad din ako sa nag-aalaga sa kanya na maghapon. So, yung mga pinagdaanan kong hirap na yon, tiniknote ko yon. So, kaya ngayon na hindi naman ako yumaman, pero hindi rin ako nagugutom sa maghapon. So, pag may lumalapit sa akin para humingi ng tulong, hindi ko talaga sila kayang pahindian. Not unless na zero balance ako. But thanks God, hindi naman ako zero balance. Totoo yan, nawawalan lang ako ng pera. But at least, meron naman akong stock na grocery sa bahay. Pero sa mga ipamimigay ko nga, hindi na rin ako bumabawas ng grocery sa bahay. Pag nasa loob na ng bahay ko ang mga grocery at ang bigas, hindi ko na yung kinukuha. So dapat mayroon akong excess money pag ako pupunta sa ganito o sa dalampasigan, dahil nga alam ko na maraming manghihingi. So dadaan ako sa tindahan para bumili bago pa ako pumunta dito. So ayan, so alam nyo ba, yun yung pinakang kaligayahan ko sa buhay. Masaya talaga ako pag ako ay nakakatulong sa kapwa ko. At dito nga ay mayroong parating na bangka. So kung nakikita nyo, hinihila na lang nila ang bangka dahil nga hibas. Ibig sabihin nga ng hibas ay pakunti na yung tubig sa dagat, no? So, ang tawag niyan dito sa amin ay hibas. So, kaya naman si tatay, tingnan mo, hirap na hirap siya. Hinihila na lang niya talaga yung bangka. Habang si nanay naman ay nakasakay. O, diba? So sweet. Ayan. At alam nyo ba, na-curious ako sa kanila. Pero, hintayin nyo ang mga susunod na kabanata. Ayan. So, lalapitan ako ng mga yan, no? So, maya-maya lang, hintayin nyo. Alam nyo ba, yung mga yan, ayan, nakikita nyo? Dito, habang nagbibideo ako, tinititigan ako ng mag-asawa na yan. Ayan, habang pababa sila, ayun na sila, nag-stop na, diba? Ayan, to talagang tinititigan ako ng mga yan. Hanggang pag-akyat nga nila dito sa kung saan ako nakatayo, ay nilapitan ako ng mga yan. Tinanong nila ako, hindi ka ba taga rito? Taga Manila ka ba? Gusto mo bang tumawid ng dagat? Kami na lang ang kunin mo para magkapera naman kami. So, nalaman ko tuloy na sila pala ay nagpaparent ng bangka nila at yun ang kinabubuhay nila. So sabi nga nila, yung papunta daw doon sa kabilang dagat ay 650. Pabalik din ay 650. So to suma total 1,300. So kaya naman nakapag-decide ako na sila na lang ang gagamitin ko sa aking kaarawan sa June 15. At maya-maya nga lang ng konti. Tingnan nyo ha. Hintayin nyo lang, maya-maya ng konti, kausap ko na si nanay. So habang andito, ayan, kausap ko na si nanay. Siya na yung nakasakay sa bangka kanina na hinihila ni tatay. O diba, priceless yung smile niya. Tuwan-tuwa siya. Sabi niya sa akin, sama daw siya sa vlog ko. Hindi pa raw kasi siya nakita sa camera. Hindi pa raw siya nakita sa TV. So sabi ko, makikita ka na po ngayon dahil ito po ay mapapanood ng buong mundo, no? As much as sumisilip sila sa channel ko, saan mang dako ng mundo ay mapapanood kanila at lalo siyang na-excite. At bago nga siya umalis, siniguro niya muna na ibinigay niya yung number niya sa akin. So sabi ko sa kanya,
tatawagan po kita bago po dumating yung araw ng aking kaarawan para maisital ko na nga yung oras na kung anong oras namin siya imimit diyan sa pantalan na yan. Ang tawag dyan ay pantalan, no? Para sila na nga ang masakyan namin. So tinanong nga din niya ako kung bakit daw hindi ako naiinitan. Ang puti-puti ko. Sabi ko, hindi po ako maputi. Sabi niya, akala ko masungit ka. Mukha kang masungit. Pero ang bait-bait mo pala. Sabi ko, marami po talaga nagsasabi na mukha akong masungit. Hanggang sa nasanay na nga lang po ako na mukha pala akong masungit. But deep inside me, alam ko naman talaga na hindi naman ganoon ang pagkatao ko. So, minsan talaga, yung hitsura natin, no? Never judge the book by its cover. Kasi hindi talaga natin alam yung totoong ugali ng tao. Ayan. So, dito nga, pagkahiwalay namin ni nanay, ay nag-continuous lang ulit ako na mag-video-video pa para hanggang makabuo ako ng 15 minutes para mayroon akong mai-upload dito sa YouTube. Ayan. At dito nga, hindi ko na lang isinama sa video. Matapos makaalis si nanay, may lumapit sa akin na isang mag-anak. Parang yung mga tao, ano bang tawag doon? Yung mga tao na nakatira sa dagat. Yung bahay nila nakatirik sa dagat. Magaganda mga bata, no? Maiitim lang sila. Ano bang tawag doon? Ayun, lumapit sila sa akin. So, sabi nila, may nagsabi raw sa kanila na namimigay ako ng bigas. Baka raw meron pa. Sabi ko, wala na. Kanina lang yun. Ngayon na ubos na. So, tuloy nakapag-promise ako. Sabi ko, babalik ulit ako dito sa June 15 ng umaga. So, dapat nandito kayo para bibigyan ko kayo. So, na-excite silang masyado. So, sabi nila, baka raw mayroon ako mga matatamis. Matatamis, ibig sabihin candy. So, dahil nga sa 15 ay talagang naman magluluto ako ng matamis dahil magluluto ako ng dessert, no? Like mga gula-gulaman, ganyan. So, means magsi-separate na ako sa isang family na yon. And hopefully, bago kami sumakay ng bangka sa June 15, makita ko na sila para yung ipiprepare ko, isi-segregate ko na para sa kanila, ay maibigay ko sa kanila para makapagpaligaya ako ng isang pamilya. Hindi ko maalala hanggang ngayon kung ano yung tawag sa kanila. Mandaragat ba yun? Ano ba tawag doon? Comment down below kung alam nyo ang tawag doon. Yung mga tao na ang bahay nila ay mga kawayan na nakatirik sa dagat, sa mga tabi-tabi ng dagat. Ano ba tawag noon? So, marami silang anak, no? Mahilig talaga sila mga anak. Ang dami nilang anak, no? So, hindi alintana sa kanila kung paano nila mapag-aaral yung mga anak nila, kung paano nila mabubuhay yung mga anak nila. At ayun nga, sinamahan ako ni ate, yung nanay ng mga bata. So, sabi niya, dito na lang ako ate kasi baka mamaya hold upin ka nila. Sabi ko, wala namang hold up dito. Wala na pati silang hold upin sa akin. Sabi ko, sige na, iwan mo na ako. Okay lang ako dito kasi ang liwa-liwanag naman, tirik na tirik ang araw. Kasi nag-i-enjoy nga ako na manood ng mga ulap. Sabi ko, gustong gusto ko kasi mga ulap. So, sabi sa akin ng babae, ate, napakainit. Mangingitim ka na katulad namin. Sabi ko, carry lang yan. Hindi ako maarting tao. Okay lang ako na mangitim. Kasi Pilipina naman ako. Sabi niya, ate, hindi ka mukhang taga rito sa Calawag. Sabi ko, taga rito ako. Dito ako pinanganak. Siyempre, hindi naman ako palalabas ng bahay. Kaya hindi ako masyadong nangingitim. So, yung lalaki, yung asawa, marami siyang tinatanong. So, ako na lang nag-stop. Sinabi ko lang sa kanya na, kuya, gusto kong mag-video. Gusto kong makatapos ng pag-film. So, kaya, pwede ba? Wag mo na akong kausapin. Kasi, na-stuck ako dito. Pag yung nag-uusap tayo, syempre hindi ako makakapag-continuous ng pagbibideo. Pasensya ka na. Pero kailangan kong tapusin yung video ko hanggang maka-earn ako ng minutes ng kung
ilang length yung kailangan ko sa video. So kaya pasensya ka na, hindi kita ma-approach ng matagal. Ang dami niya kasing tinatanong sa akin, Kisyo, kung may asawa na ako, may anak na raw ba ako, asan ang asawa ko, bakit daw mag-isa ako, yung mga ganun tanong ba, no? So para sa akin, very unusual, no? Yung mga ganong tanong. So kaya naman, ako na yung nag-cut ng conversation namin. So, ayun nga, to cut the story short, nag-isa na naman ako dito. Ayan. At habang nag-iista nga ako dito, nilapitan naman ako ng nakamotor, naka-single motor. At sabi nga niya sa akin, gusto mo videohan kita para makatayo ka rin doon alone. So, naisip ko naman, baka mamaya itakbo niya yung telepono ko. Ayun, baka takbo niya yung telepono ko. Ay nako, at yan na nga. Salamat ng marami sa panonood. God bless. I love you all.